Hindi lang isa, dalawa o tatlo ang alagang aso at pusa ni Leia, kundi 13 ang alaga niya. Kaya bilang certified fur mom, aminado siyang mahirap mag-alaga ng maraming hayop. Since since wala kasing baby, parang na-focus na lang yung pag-aalaga namin ng hayop. Kaya para sa kapakanan ng kanyang mga alaga, nagdesisyon siyang ipakapon na lang ang mga ito. Dapat maging responsible po tayo kasi unang-una yung budget. Sa hirap ng buhay ngayon, aminin na natin, mahirap. Kasi hindi rin naman po kasi gugustuhin ng sarili natin kung hindi rin natin na ipoprovide yung pangangailangan nila. Okay naman po. Mabait. Kaso lang, pag yung magmaya sila, hyper sila, parang anak din. Ilan lamang sila sa mga fur parents na dumalo sa taunang uplan kapon ng City Veterinary Office ng Baguio na ginanap ngayon sa Barangay Asin, Baguio City. Dito, 6 na pong mga alagang pusa at aso ang kinapon at nabigyan ng bitamina. Target ng ahensya na mabigyan ng libreng serbisyo ang lahat ng barangay sa lungsod. Mahalaga sana, especially if wala tayong plano na i-breed sila. So first and foremost, yung spay and neuter natin, especially sa mga intact kasi, maiiwasan natin yung mga cancer, tumors, ganun, especially sa reproductive tract. Sa huling tala ng Baguio City Veterinary Office, umabot na sa higit 40,000 ang populasyon ng mga pusa at aso sa lungsod. Bagamat hindi nakakaalarma ang bilang ng mga ito, malaki pa rin ang kontribusyon ng mga aso at pusang pag-alagala, lalo na sa banta ng rabies. Pero as much as possible, control na natin para hindi na dumami at nang sa ganun maiwasan din yung problema ng hindi lang barangay, hindi lang city yung may problema, halos lahat ng barangay dito sa Baguio. Namumblema ng mga strays, yung mga poops ng mga aso na naggalagala. Inaanyayahan naman ng ahensya ang lahat ng fur parents na ipakonsulta ang kanilang mga alagang hayop sa mga veterinary clinic o di kaya naman ay sumulat sa kanilang opisina para sa libreng serbisyo para sa mga alaga. Angel Arquero para sa Nation on the Move.